Ang bagong inaugurasyon SM North EDSA Busway Concourse ay bukas na ngayon sa publiko at inaasahang maglingkod sa libu-libong mga commuter araw-araw, pagpapabuti ng kahusayan sa paglalakbay at pagbibigay ng isang mas maginhawang karanasan sa pampublikong transportasyon sa Metro Manila. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at e-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Opisyal na binuksan ng Department of Transportation DOTR at SM Prime Holdings Incorporated ang SM North EDSA Busway Concourse at ang bagong istasyon nito sa publiko noong Huwebes, March 13, 2025. Ang proyekto ay nagmamarka ng isang makabuluhang hakbang sa pagpapahusay ng sistema ng bus ng EDSA, na nagbibigay ng pinahusay na pag-akses at kaginhawaan para sa libo-libong mga commuter. Sa kanyang talumpati, binibigyang diin ng DOTR Secretary Vince Dizon ang kahalagahan ng pagbabawas ng oras ng paglalakbay para sa mga commuter na nagtitiis ng mahabang oras sa kalsada araw-araw. Binigyang diin ni Dizon ang EDSA Busway ay nagbibigay ng solusyon sa isyung ito at inaasahang makakatulong ang proyekto sa mga commuter na mabawi ang mahalagang oras sa kanilang mga pamilya sa pamamagitan ng pagbabawas ng mga oras ng paglalakbay. Sa pamamagitan ng pagdidisenyo ng isang nakalaang median lane para sa mga bus, ang inisyatibo na ito ay makabuluhang nabawasan ang oras ng paglalakbay, pinapagaan ang kasikipan sa mga pangunahing kalsada, at pinabuting kaligtasan ng commuter, sabi ni Lim. Nabanggit niya na ang SM North EDSA Busway Concourse ay nakalink na ngayon sa SM City North EDSA at SM Cyberwest, na karagdagang pagsasama ng transportasyon sa commercial spaces. Nagpahayag siya ng pasasalamat sa mga engineers, planners, at worker na nagawang posible ang proyekto. Ang pakikipagtulungan at dedikasyon ay naging katotohanan ang istasyong ito, at hindi ito magiging posible nang walang pagsisikap ng maraming individual. Tiniyak ni Lim na ang proyektong ito ay simula lamang ng long-term vision ng SM Prime para sa isang mas konektado at mabubuhay na Metro Manila. Ang istasyon ng bus ng SM North EDSA ay ang una sa isang serye ng mga inisyatibo ng SM Prime na naglalayong lumikha ng isang mas konektado at mabubuhay na Metro Manila. Aniya pa, patuloy kaming nagtatrabaho sa tabi ng aming mga kasosyo sa gobyerno upang mabuo at maihatid ang mga proyekto ng infrastruktura na may mataas na epekto na nagpapaganda ng pag-akses, kahusayan, at pangkalahatang kalidad ng buhay. Samantala, 4 na mga kumpanya ng Hapon ang naghahanap upang mamuhunan ng kabuuang 23.5 bilyon pesos sa Pilipinas, ayon sa Department of Trade and Industry, DTI. Ang mga pangako sa pamumuhunan ay ginawa sa panahon ng paglalakbay ng espesyal na katulong sa Pangulo tungkol sa pamumuhunan at pang-ekonomiya na si Frederick Go at ang kalihim ng kalakalan na si Christina Roque na paglalakbay sa Japan noong March 3 at 4. Nakipagpulong si Go at Roque sa mga namumuhunan sa magkakaibang industriya kabilang ang renewable energy, railways, fashion, information technology, business process outsourcing, artificial intelligence and entertainment. Marami ang nagpahayag ng interes sa pagpapalawak ng kanilang umiiral na mga operasyon o pagtatatag ng mga bagong pakikipagsapalaran sa ating bansa, sabi ni Roque. Sinabi niya na maraming mga kumpanya ang interesado na gumawa ng negosyo sa Pilipinas na binigyan ng mga positibong pag-unlad kabilang ang kamakailan lamang na ipinatupad na lumikha ng mas maraming batas, na nag-aalok ng pinahusay na mga insentibo sa buwis at pinasimple na mga proseso para sa mga namumuhunan.
Sinabi ng DTI na ang mga kumpanya ng Hapon na may mga pangako sa pamumuhunan sa Pilipinas ay kasama ang Nidec Corporation, Ibiden Company Limited at Sumitomo Corporation. Ang Nidec Corporation, lalo na, ay ginalugad ang pagpapalawak ng mga operasyon sa pagmamanupaktura nito sa bansa. Sinabi ng DTI na ang mga talakayan kasama ang NIDEC ay nakasentro sa umiiral na paggawa ng gearbox ng kumpanya at ang madiskarteng interes nito sa pakikipagsapalaran sa paggawa ng mga humanoid robotics na paggawa upang magamit ang bihasang manggagawa ng Pilipinas at matatag na ekosistem ng pagmamanupaktura. Matatandaan, inaprubahan ng Philippine Economic Zone Authority PEZA, ang tatlong bagong big-ticket Japanese projects na nagkakahalaga ng 20.591 billion pesos, na nagdala sa kabuoang pamumuhunan ng Japan sa bansa sa 766.55 billion pesos, at lumikha ng 340,601 direktang trabaho para sa mga Pilipino. Bago mula sa kanyang outbound mission sa Japan noong July mula 16 hanggang 2022, sinabi ni PEZA Director General Tereso Panga, ay nagulat ng mga positibong nangunguna sa pamumuhunan na gagawin ng Japan na isa sa pinakamalaki at pinakamatagal na kasosyo sa pamumuhunan ng Pilipinas, tulad ng PEZA, na ginagawa itong isa sa mga nangungunang pinagmumulan ng mga dayuhang pamumuhunan. Tinukoy ni Panga ang tatlong malalaking pamumuhunan bilang green energy kasama ang Torrefaction Technology, Incorporated Asian Transmission Corporation, at African Microelectronics, Incorporated. Sama-sama, ang tatlong pamumuhunan ay nagdadala ng kabuoang 20.591 billion pesos, na pamumuhunan na may inaasahang 1,973 direktang manggagawa. Ang mga proyektong ito ay inaprubahan ng PEZA noong February at April noong nakaraang taon. Samantala, 4 na kumpanya ng Japan ang magpapalawak ng kanilang mga operasyon sa mga economic zone ng bansa, sa pamamagitan ng pamumuhunan na nagkakahalaga ng humigit kumulang 10.8 billion pesos, iniulat ng Philippine Economic Zone Authority, PEZA.